Good morning sa ating lahat mga kaibigan. Nandito na naman tayo sa ating usapang magmamanok po. Itong pag-usapan natin ay itong tungkol lang sa yung ano ba talaga ang tamang sukat sa panlaban o pang-breeding na manok. Ibig sabihin mga kaibigan, yung male ba na gamitin sa breeding o panlaban ba sa ating pagsasabong po. Sa akin naman dyan mga kaibigan ay hindi ko kasi alam yung dati na sa akin pag nakita ko medyo mataas na manok, ang tawag ko dyan mga kaibigan ay high station na po. At saka pag nakita ko medyo mababa ang manok ay talagang low station na yun, sa atin yun. Pero dati yun mga kaibigan, hindi ko pala alam na ito palang mga height ng isang manok ay may mga pala mga kaibigan, classification po. Yung height nila, yung tinatawag na high station, medium station o low station. Kasi dati pag may nakita tayong manok mga kaibigan na medyo masyadong mataas, ay sa atin ay high station na, pero di pala mga kaibigan, kasi talagang may basihan pala yan mga kaibigan. At saka sa pagkakalam ko yan bago ko lang naman yan nalalaman mga kaibigan. Alam naman natin na tayo dati ay talagang walang ganun po. Pag nakita natin mataas, high station na yun. Pero sa akin mga kaibigan, sa pagkakalam ko po ay yung natawag nilang high station, medium station o low station. Pag ang manok pala mga kaibigan ay medyo ang manok pala ay medyo masyado siyang mataas po ay mga kaibigan, dilid po sa palo. Yun lang sa aking pag-obserba po. At saka pag sinasabing kung papiliin ako ng isang manok, ano ba ang prefer ko na sukat ng isang manok po, lalo na sa panlaban mga kaibigan. Ang sa akin po dyan mga kaibigan ay dito tayo sa medium station po, kasi yung medium mga kaibigan, doon kayo makakita ng isang superb na cutting ng isang manok po. Grabe yun mga kaibigan, yung medium po. Kasi pag high station mga kaibigan, siguro man makauna rin yan kung lalo na sa saltahan mga kaibigan, pero sa paluan talaga sa po, mas maganda yung medium mga kaibigan. Alam mo po, ang basihan ng isang medium na manok, unahin natin itong high station mga kaibigan. Ang high station po ay medyo nasa unahan po yung paa nila mga kaibigan, papaunahan po dito, matawag nilang high station. Pero pag medium naman mga kaibigan ay parang nasa gitna lang po yung mga paa nila mga kaibigan, totoo yan. At saka itong tinatawag nilang low station po ay parang dito na sa mga kaibigan, dito na sa puwitan po yung yung leg ng isang manok mga kaibigan. Dati naman hindi ko naman yan alam, pero sa kapanood natin sa social media mga kaibigan ay natuto din tayo, kasi alam nyo naman na pag dati pa ay hindi tayo dyan mga kaibigan, obserba pag nakita natin mataas ang manok ay talagang high station na sa atin yun. Totoo yan mga kaibigan. At saka sa akin mga kaibigan, sa panlaban po, gusto ko ang piliin ko ay itong medium station na po, kasi ang medium mga kaibigan ay dyan ka makakita ng mga superb na cutting po. Yung talagang pandiin ang cutting, katulad ng mga Boxer, yung mga old lines mga kaibigan, katulad ng mga Limon, Claret, doon ka makikita ng superb na cutting po na talagang pandiin mga kaibigan, na talagang isang palo lang ay wala na po. May kalalagyan ka talaga mga kaibigan, yung isang palo lang. Lalo na siguro pag nasa nakadikit mga kaibigan, mag-ayag isang manok, ay talagang makuha ka po. Kasi mas advantage po sa medium station na manok, lalo na sa pihitan mga kaibigan, yung makaliso ang isang manok mga kaibigan, tapos kumalo. Hindi katulad yung matataas na manok mga kaibigan, parang parang iba yung, parang hindi parang awkward tingnan mga kaibigan, yung parang hindi nababagay yung mataas na manok, lalo na sa pihitan. Talagang maunahan talaga sa medium station na manok mga kaibigan. Totoo yan. At saka itong tinatawag natin mga kaibigan na itong pang-breeding na manok, at saka ako mga kaibigan sa pang-breed po, dati gusto ko talaga yung high station na tinatawag nila po. So sa akin mga kaibigan ngayon ay talagang gusto ko po yung medium lang, kasi ang medium mga kaibigan, medium station ay makaproduce pa rin siya ng high station na manok mga kaibigan, lalo na sa mga sweaters po, katulad ng Golden Boy, 5K. Ngayon naman talaga ang mga bloodline na pang sweater mga kaibigan. Pag sumaganyang manok, pag ang broodcock mo ay medium station mga kaibigan, ay sigurado na ko dyan na makaproduce ka talaga ng mga high station din. Kasi itong mga manok na to ay talagang sa lahi nila ay matatangkad sila mga kaibigan. Totoo yan. At saka
Lalo na ngayon, yung nakuha ko sa raid, yung ginamit ko sa pahulugan mga kaibigan, yung Golden Boy, parang medium station na po. Pero nakasigurado ako dyan na talagang makapalabas yan ng mataas na manok, malalaking manok. Pero mas prefer ko po yung medium mga kaibigan. Pero talaga alam mo naman na yung mga, lalo na sa mga mahilig sa mataas na manok, ay talagang makapulos ka pa rin. Lalo na pag ang Golden Boy mo ay pinasukan mo ng 5K, naku, makapagpalabas talaga mga kaibigan ng medyo malaking manok, mataas na manok, totoo yan. At saka alam mo naman ang sweater, kahit matataas na manok yan ay talagang may mga palo po, talagang multiple ang palo nila mga kaibigan. Pero sa akin, pag pagpiliin pa po panlaban o pang breed man na manok, ay gusto ko po nitong medium station lang. At saka pang breeding na manok, itong gawin nating broodstag, broodcock man, ay yung medium station lang talaga mga kaibigan. Totoo yan at talagang nakakatulong talaga. At saka maraming lumalabas na magagandang manok po. Totoo yan, pag ginagamit mo ay medium mga kaibigan. Ito po ang basihan nyo mga kaibigan. Tingnan nyo lang na talagang mataas yung ano niya dito, yung leg mga kaibigan. Tinatawag nyo lang leg or thigh. Talagang mataas mga kaibigan. Kaysa dito sa shank po, shank itong tinatawag nating ano, yung paa mga ito mga kaibigan ba. At saka ang tingnan nyo dyan mga kaibigan, ito yung pinaka magandang tipo. Dito ka magbase sa shank mga kaibigan, tingnan nyo lang mga kaibigan dito sa may ano niya, parang buko dito, parang 3 inches lang po dito sa ano, ano ka dito sa, tingnan mo mga kaibigan, hanggang dito po 3 inches lang talaga mga kaibigan. Yan ang pinaka-importanting tip po. Ay, ito may hindi tip, kung gusto nyo lang gawing basihan po, 3 inches lang talaga mga kaibigan. Kahit malaking manok o medium na manok, maliit na manok, talagang 3 inches lang ang tingnan nyo po dito. 3 inches lang po. Pag lumagpas yan ng 4 inches mga kaibigan, ako napakataas na yan. Ako ganyan ako magpili ng isang manok mga kaibigan, tingnan ko lang na mas mahaba yung ano niya dito, yung leg niya dito, thigh. Pero dito mga kaibigan, sukatin ko lang ng 3 inches mga kaibigan, hanggang dito po sa ano ng isang manok, parang ano yung tawag nito, hanggang dito sa parang buko niya mga kaibigan, 3 inches lang po, yun lang. Huwag na kayong magbase doon sa ano mga kaibigan, yung medium, high o low man, dito lang ang basihan niyo po. Pag 3 inches yan, pwede na yan, totoo yan. 3 inches dito mga kaibigan, talagang wala ka nang hanapin po, totoo yan. Yan ay pinaka magandang ano po, hindi naman tip yan, nasa inyo lang po kung sundin o hindi po. Ito sa atin ang atin lang mga ginagawa mga kaibigan, yun lang po. Ayan lang po ang ating tayo po dito, paalala mga kaibigan na tayo po dito ay hindi po nagtuturo. Ang sa atin lang ay sinasabi lang natin yung kung ano may yung mga pamaraan o mga ginagawa natin dito sa manukan about breeding, about sa panlaban, conditioning, ganun lang po. Talagang hindi tayo nagtuturo mga kaibigan. Good morning sa ating lahat po.